Magandang araw po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan po dinidiscuss namin ni Attorney Jake Aguilar lahat ng mga katanungan nyo about immigration and legal issues dito po sa Canada. So before anything else, good afternoon Attorney Jake. Magandang hapon Jean, magandang hapon sa lahat ng nanonood. Ayan, so special episode today because the weather is so nice. Mainit na. Yes, malapit na ang summer, feel na natin. So, napag-desisyonan po namin na since nakagather na kami ng marami na pong questions from our viewers, from different people po no around Canada. So, we've thought of answering the questions live and pati po yung mga questions na marireceive namin today, of course. So, yun po, i-dedicate po namin yung episode today in answering all your questions. So, bibigyan po natin ng paglilinaw and clarity, especially dun sa mga medyo nalilito pa, confused. Of course, maraming changes sa immigration ngayon. And pati na rin yung legal concerns nyo kasi parang magkapatid yan, ano? Immigration and legal aspects po dito sa Canada. So, i-discuss po namin yan ni Attorney Jake. Nag-gather po kami ng mga questions. And of course, lahat po na marireceive natin today, live, sasagutin namin yan ni Attorney. Tama po. So marami pong mga nagtatanong na and baka nga yung last episode natin, meron tayong mga hindi nasagot. Ano? So sa ngayon po, we'll try to answer those po. Correct. Para at least lahat ng mga nagtanong is mapagbigyan. At lalo na po yung magtatanong ng live, bigyan po natin ng priority yung mga yon. Of course. Pero kung hindi man nga natin po masagot ngayon, we promise we'll make at sure, least na ma-address masagot natin siya yan sa mga susunod na episode. So, ito po ay para sa inyo. Correct. So, mga kababayan, mag-send na kayo ng questions nyo. This is free of charge. Isasagutin na ni Attorney Jake yan ng live. So, feel free to ask your questions. Mag-message lang po kayo. Send out your comments and babasahin po natin at pipilitin po natin sagutin lahat ng mga katanungan nyo. Konting reminders lang din po. So, yun nga, naka-live tayo. Tsaka binobroadcast po natin ito later on. So, public po ito. Huwag po kayong mag-share nang ayaw nyong i-share. Correct. And then, hindi po ito... code name lang. Yeah, tsaka hindi po ito talaga consultation. Ano po? Kasi pag consultation, it has to be one-on-one. Tsaka kasi mas interactive yun eh. Meron, kumbaga hindi lang po kayo yung magtatanong. Kami rin may mga tanong din sa inyo. Mga paglilinaw. So, hindi po talaga ito consultation. Pero somehow, sana meron din kayong matutunan. Tsaka yung nga po yung mga ibang nanonood na siguro nahihiya magtanong. Yeah. Siguro baka pareho lang din yung tanong nila. So sana makapag-benefit din sila. Pero again, this is just for information hindi po siya consultation. Alright? And for guidance na rin, ano? Yes po. Okay, so... Magandang hapon kay Mike. Yan, na-miss ko si Mike. Thank you, Mike. Lagi kong inaabangan yan si Mike. Correct. Thank you, Mike, for always being a faithful watcher ng immigration at iba pa. Ayan, sige. Simulan muna natin sa mga nakuha nating questions during the past episodes po. Nag-gather po kami ng questions and we will be addressing these questions habang nag-iintay po kami ng mga katanungan from your end. So please feel free po to send us your questions by commenting on the below. Bonjour. Bonjour, Mike. Bonjour. Ayan, okay, sige, mag-start tayo. So marami tayong nakuhang questions about work permits and PR pathway, Attorney Jake. Right. Yeah, maybe we can start with this one from Bem of British Columbia. Basa. So, my friend and I have been working as cleaners for over a year under a closed work permit. It is valid until Feb 2027. Since our job isn't a PR pathway, we're planning to take a 6-month healthcare assistant course and shift to the healthcare industry. So we have been told that after getting a diploma and job offer, we can apply for PR without needing an LMIA. Ang question nila, can we start working in healthcare and with just a job offer? Or do we need new work permits as well? Okay, so yun po muna, yung last question na yun. May kalituhan, no? Bago kayo makapagtrabaho, dapat meron tayong work authorization and usually yung work authorization natin nanggagaling yun sa work permit. Right. So generally po hindi tayo pwede magtrabaho kung wala tayong work permit or any work authorization. Pero ito yung may bagong policy lately lang mga nakaraang araw na somehow pwede kayong makapag-work ng wala pang approval yung extension for the next work
permit. By the way, just a few clarification din po. So yung nabanggit ko na work permit, so kahit expired na yung work permit nyo, kung meron kayong in-applyan na extension before mag-expire yun, meron tayong maintain status. So somehow, meron tayong work authorization. But again, generally, kailangan po natin ng work permit. So ito bagong policy, sinusubaybayan din po natin. Pero possible din po na makapag-work kayo kahit yung lilipatan nyo naka-pending pa. So kung meron kayong ina-apply ng work permit na LMIA-based, pwede kayo makapag-work na dun sa bagong employer na yon. Dati po kasi, kailangan hintayin nyo na lumabas yung work permit na yon bago kayo makalipat ng employer, bago kayo makapag-start doon. So in the meantime, dun muna lang kayo sa dati yung pinagtatrabuhan. May maintain status kayo doon, pero dun lang. Pero with this new policy, pwede na apparently kayo mag-start doon sa bagong lilipatan kahit hindi pa yun approved. So yun lang yung mga LMIA kahit hindi yung pa LMIA at saka yung mismong work permit. So yun ang kagandahan doon. So yeah, hopefully nasagot po natin yung tanong. May konting clarification lang. So dapat po kailangan ng work permit or work authorization. Recently nagkaroon ng mga pagluluwag tungkol dyan. So potentially po, yes, ang sagot. Potentially, yes. Okay. At saka yung paglipat nyo po sa health care assistant course. From housekeeping. Okay yun. So yun nga, ina-encourage natin yung iba dyan na maging flexible tayo. So kung hindi tayo makakuha ng work dun sa kung ano man ang work natin ngayon, tingnan natin. Walang PR pathway yun saan ba yung demand, saan ba yung PR pathway, saan ba yung nino-nominate na mga provinces. So yun po. Tama po yung ginagawa ninyo. So sana Bem of British Columbia, we were able to answer your question. Okay? Thank you po for Salamat, Bem, providing that question to us. Okay. Magtanong na po kayo at this is your chance po para maliwanagan kayo at mabigyan kayo ng sagutan ni Attorney Jake today. Okay, so while we're waiting for questions, we'll proceed with the list of the questions that we have gathered. We have another one from Arrow. He is a TikTok follower of JCA Law. Hello, sir. Ask ko lang po kung na-apply na po ang open work permit before January 21. I think this is yung changes dun sa open work permit for family members. Right. Okay, yun. Tapos na-refuse dahil sobrang tagal daw ng LMIA ng principal sponsor. Yes. Maari po bang i-restore? Ayun, nag-apply siya ng yung employer niya ng LMIA May 1, 2024. Expiration po ng work permit namin August 13, 2024 under Tier 2 Food Service Supervisor. Yung LMIA po namin inabot ng 1 year. Kaya po inabot ng refusal. Ang question ko po, since last year pa siya na-process, maari pa bang i-restore ang open work permit? Di po ba siya papasok sa January 21 na new rule? Yeah, so it seems na papasok na po siya doon sa rule na yon kasi passed na tayo ng January 21 and bagong application na po ito if ever. So, hindi po ito continuation kasi na-refuse na siya. Yung una is na-refuse yes po, so ganun po kasi siya. Once na na-refuse na yon, tapos na yon. Kung may application man na bago, again, bago na yon. So yung bagong rules na po yung mag-a-apply doon. Yung sa restoration naman po, usually you're allowed to restore within a period of 90 days. So kung nandun po kayo sa restoration period, possible pa po. So yun nga lang din, very common din po itong nangyayari na matagal po yung labas or approval ng LMIA. Yeah. Minsan po talaga maabot siya ng mga ganun, isang taon. Up to 1 year, no? Yes po. So nangyayari po talaga yan sa ngayon. So medyo paghandaan nyo pong mabuti. But anyway po, yun nga, try your best na ma-maintain yung status. Kung hindi man ma-maintain, yun, i-restore nyo. At kung pwede nga po, apply kayo ng visitor record para lang ma-maintain yung status nyo sa Canada. May status pa rin kayo. Hindi nga lang worker status, pero status pa rin yun. Oo, hindi kayo ma-out of status. Yes, hindi kayo ma-out of status. But anyway, kung kailangan yung ibalik sa worker yung status nyo, you may have to leave the country. Yun lang po. So, yun yung mga bagay na kailangan yung i-consider. Ayun. And just always remember, yung restoration po, only up to 90 days. Right. From the time you receive the decision. Okay? So, pag lumampas po kayo doon, hindi na po pwedeng i-restore. Ayan po, may bagong nag-message po. Kay Miss Leatrice. Magandang hapon, Leatrice. Borromeo. Ayun.
Hi, attorney. I'm applying for PGWP po kami with spouse and child, pero wala po akong Tier 01 job at the moment. Advisable po ba na mag-apply kami ng PGWP at open work permit separately? Separate naman po talaga yun. So, separate po yung application na yun. Separate din ang processing nun. Sometimes, sinasubmit siya sabay, which is okay lang din. Kung may sense naman yun. Pero yung evaluation po niyan talaga is separate. So, separate po talaga yan. Ayun. Okay, sana Miss Leatrice, nasagot namin yung question mo. If you have a follow-up question, please feel free to send it to us. Okay? May tanong yata si Mike. Attorney Mike. Kung yung mga Attorney Jake, yung mga work permit, you mean close work permit, pwede na ba mag-apply ng new work permit pag na-offera ng ibang job offer sa ibang company or ibang tier? Yes, yun yung nabanggit ko kanina. So, pag na-offeran kayo sa ibang company, well, at least according to this new policy, pwede na kayo mag-start ng work doon. Of course, may mga other eligibility criteria pa yan. Pero in general, pwede na po. Yun nga ang kagandahan nun. Hindi nyo kailangang hintayin na ma-approve yung work permit na yon. So, while being processed, pwede na kayong lumipat. So, maganda pong balita yun. As long as naka-lodge na, no? Right po. Yun. Okay, Mike, sana nasagot namin yung question mo. We got another one. Aba, sige po, keep it coming. Keep it coming po. Sige po, unahin natin lang yung mga nag-post ng live. Live ngayon. We'll just give priority to them. Yeah. From Robbie Punsalan. Hi, Robbie. Hello po, I'm moving back to the Philippines as an international student in Toronto. I have one more subject to take before I receive my diploma. I've arranged with the school to finish this course online. Okay. My student permit is expiring July 2025 po. Do I have to extend my visa? I don't plan to go for PGWP or work permit in Canada. Don't plan to go, okay. So, I think mayroon lang tayo din kailangan i-clarify. So, yung visa tsaka yung permit, medyo magkaiba po yun. Yung visa is yung document nyo to enter Canada. So, kung wala kayong balak na bumalik anytime soon, hindi nyo po kailangan yung visa. Ang kailangan nyo po yung permit. So, ang i-extend nyo po yung study permit ninyo. So, marami pong doon, medyo nalilito. So, we hope to clarify that po. Kasi mag-expire yung study permit yan ng July 2025. So that one, you need to extend. Yung permit po. And then, since na galing na kayo dito sa Canada, baka nga po eligible kayo for the ETA. So hindi na po visa. But anyway, maganda pa rin na meron kayong visa. Pero kung tsaka na lang po yun, kung babalik na kayo. In the meantime po, sabi nyo kasi wala kayong balak pa na bumalik muna for the PGWP. So hindi po yung visa yung kailangan nyo. Study permit, Permit. extension. Yes. Yeah. Okay, sana Robbie, nasagot namin yung question mo and good luck. So, yes, mag-send lang po kayo ng questions while we're waiting. Habang naghintay tayo, yung next question we will be addressing the list of the questions that we have gathered from our followers. Okay? Right. So, we have another one from a TikTok follower. Confidential siguro, walang pangalan. Okay, good day. I just want to seek advice. My consultant failed to submit my restoration before the expiration of my support letter, which was last December 2024. Yeah. They filed it last January 2025 and thought submission or filing restoration is within 90 days. What legal action can I do about this? Thank you. So, ito po yung mga kailangan natin ding i-clarify. No? I'm not sure kung kanino address yung legal action na yan. Dun ba sa consultant ninyo. So kung sa consultant, pwede nyo nga siyang kasuhan for negligence. Kaya nga po yung mga professional din dito, merong mga insurance, liability insurance, usually up to 1 million or even more. So yun po ang sasagot doon. So in case na kailangan nila magbayad for negligence dahil nagpabaya sila dun sa trabaho nila, dun sa obligation nila sa inyo as a professional, doon po manggagaling yun sa insurance na yon. So, kumbaga, you can have confidence po na may pera yung consultant na pambayad sa inyo. So, yun po. Kung merong sa tingin nyo, nagkaroon siya ng mga pagkukulang. Si consultant. Yeah. But it's best din po na mag-hire kayo or at least magpa-consult kayo sa lawyer para mabigyan kayo ng tamang advice. Kung is it worth it nga ba na kasuhan nyo siya kasi hindi naman, yun nga, porke nagkaso kayo, yun na, mananalo na kayo.
depende rin yan sa sitwasyon, sa facts. Ayun. Okay. We hope we got to answer your question. May follow-up tayo, Attorney Jake, from Mike Sige po. Kabski. Ayan, Mike. Ayan. Nahin natin si Mike. So, pwede na pala kung currently fast food manager to aged care worker. I think home support worker din. Yeah. So, sa under yung bagong policy nga po, possible yon. So, you can change. And then again, dun sa bagong policy, kahit hindi pa tapos or approved yung processing ng panibagong work permit. Basta may application ng bago. Right. Work permit. So, but we have to check carefully kasi nga bago siyang policy. Kailangan natin ding suriing mabuti and para lang makasiguro tayo, Oo, ayun. So, kailangan pa rin niya ng LMIA? Kailangan pa rin yun ng LMIA, tama, para ma-approve yung bagong work permit. Usually kasi kailangan talaga ng LMIA or at least or unless exempt siya sa LMIA. Pero ang bago lang is hindi na kailangan hintayin na ma-approve. Hindi mo kasi matagal din yun, di ba? Correct. Makalipat ka na, makapag-start ka na mag-work. Proof lang na nag-submit ka ng LMIA application, pwede. LMIA tsaka yung work permit pati mismo. Work permit. Yes, work both. permit mismo. So you don't need to wait for decisions for both applications. So I think that's good news for most work permit holders dito po sa Canada. Yan. Thank you daw po at on point parati ang iyong mga kasagutan. Ay, salamat naman din po. Thank you, Mike. And then another follow-up. I know. Another follow-up from Robbie. Thank you po. Am I too late to extend my study permit? Will there be a difference extending it within Canada or from the Philippines? Yung processing center niyan baka magkaiba kasi depende yan sa lugar kung saan ka nag-file. And dun sa, if it's too late, depende. Teka lang, kailan, hindi pa naman expired, di ba? So pwede pa, you still have time. Yeah, you still have time. Pwede pa yan. Mahabol pa yan. Kaya pa. Kayang-kaya pa yan. July 2025 pa Huwag nyo lang hintayin na mag-expire kasi, well, meron kayong kailangan gawin. Yun nga, restoration. I-restore nyo rin yung status nyo as a student. So medyo a little bit more complicated, I would say. Ayun, Robbie. We hope we got to answer your question. So, you still have time. This Sige June, po. pwede mo nang isubmit yung abot pa po study kayo permit yan. extension application. Okay? Okay, next question naman dun sa mga offline na nagbigay ng tanong. Okay, ito. From Christia of Toronto, magtatanong daw po siya about sa work permit niya. Ma-expire na po kasi ng July 5, 2025. So malapit na rin. Yes, mag-extend po ako ng work permit, kaya lang po wala po akong LMIA. Yung amo ko po wala. Ano po kayang dapat gawin para makapag-file po ako ng extension? And meron siyang magandang news. Ikakasal na po kami ng boyfriend ko sa July 5 din. Best wishes po sa inyo. Congrats. Pwede po kaya kami mag-file ng spousal sponsorship after ng kasal. Baka mawalan po kasi ako ng status pag hindi po ako nag-file ng application ng work permit. Okay, so medyo mahaba-habang sagot po ito, pero sasagutin po natin as best as we can. Christia, sana nakikinig ka. So makinig ka pong mabuti. Anyway, pwede mong panoorin Yes, you can watch this again. later on. Okay, so work permit mag-expire July 5. So yan, common po yon na like yung current employer natin, ayaw na mag-file ng, apply ng LMIA. So normal, ang sagot po dyan, kailangan nyo lang talaga maghanap ng ibang employer. Ganun lang po. Lipat kayo sa ibang employer na willing and able na mag-apply ng LMIA for you. So yun lang po talaga yung solution doon. Hanap kayo ng iba. And then dun sa sponsorship naman, potential sponsorship. So pag kinasal po kayo, pwede kayong definitely sponsor nung boyfriend nyo. So yun nga, some clarification kasi tayo, yun nga, tawag natin sa pag hindi pa tayo kasal, boyfriend or girlfriend, di ba? Pero dapat lang po yung level, dapat marriage-like. But anyway, kakasal naman po kayo. So, hindi na yung marriage. Talagang married kayo nun. Correct. So, basta PR or Canadian citizenship, and then pwede kayong i-sponsor. Two things lang po na kailangan nating tandaan. Dapat genuine yung relationship, And then, it's not for immigration purpose only. So, hopefully naman, hindi kayo magpapakasal lang just for the immigration. Mainit po si officer sa mga ganyan. So, duda na talaga siya. Kumbaga sa umpisa pa lang, isipin nyo na duda siya.
So, kailangan i-overcome nyo yon. Dapat ma-overcome nyo yung doubts ni officer na ito ay hindi for immigration purpose only. One more thing po na gusto kong idagdag, if ever lang na mawalan kayo ng status. Unang-una, syempre nga, wag nyo hayaan mangyari yun. Ano? Lagi ko itong ina-advise. Maintain nyo yung status nyo, or at least apply kayo ng visitor record, etc. Maintain nyo yung status. Pero kung sakali man na worst case scenario, umabot kayo sa ganung punto na nawalan kayo ng status, eventually, kung maayos pa rin naman yung sponsorship nyo, mababalik lang din yung status na yun. Magiging permanent resident pa rin kayo. At least under current rules, pwede yon. Okay? So, yun po. And just to add on to what Attorney Jake said, make sure you have enough supporting documents. Kasi not just because you got married, doon po nakasalalay sa sponsorship. Ano? And then again, hindi naman porke nag-apply kayo, ma-approve. Hindi, depende yan. So, kailangan nyo nga i-convince si officer. So, hindi lang po being married, it means... Right. Hindi rin automatic. Pasok na kayo sa banga. Kasi nga, marami ang nag-arrange lang ng marriage para lang for immigration and hindi nga po pwede yun. Yung ganon. Okay, thank you, Christia. We hope Pero salamat dun sa tanong. Very, hopefully, naging informative para sa inyo. Okay, we got new questions from our audience. Live questions from Mel Malabanan. Hello, Mel. Thank you for giving us your question. Nag-ask lang po, housemate ko. Ay, si housemate daw, hindi siya. Okay. Kailan po pwede mag-file ng divorce dito sa Canada? Kasi 8 months pa lang siya dito. Okay. And gaano po katagal ang processing? So, yung pag-file muna po, dapat resident kayo ng Canada for at least 1 year. Yun po yung pinaka-requirement. So, you still have about 4 months to go. And once na resident na kayo ng Canada for at least 1 year, pwede na kayo mag-file. Note lang po na it doesn't really matter kung anong status nyo. Hindi yun yung basihan eh. More on yung residency nyo. And then kung gaano naman po katagal yung processing, bigyan ko lang kayo ng, ng estimate. Normal po is within 1 year naman. So, a few months. Depende rin kasi sa court kung saan siya naka-file. So, iba-ibang court depende sa kung gaano sila ka-busy. Pero I would say, under ideal conditions, mga a few months to up to a year. Pero kung merong aberya, may problema, may complications, syempre dagdag yun. Hindi na natin hirap na i-estimate yun. It can go beyond 1 year. Pero again, kung walang problem, sabihin natin mga 6 months, 9 months, ganun. Again, depende kasi sa kung gaano ka-busy. Kung saan court siya ipa-file. Kung saan mo siya ipa-file. And then kasi usually ang nagpapatagal din yan, nasaan ba yung respondent? Si ex mo, nasaan ba siya? Nandito ba siya sa Canada? Nandito lang ba siya sa, kung nasa ang province kayo, nasa same province ba kayo? Or outside Canada, let's say nasa Philippines? Can be a problem. It can take more time with regards dun sa service. Kasi kailangan pong mabigyan siya ng copy noong application. Yun lang naman po yung requirement talaga. And dun sa mga curious, kasi naririnig ko rin, kailangan ba pumirma siya? Kailangan ba po ba siya? Ay, ayaw niya pumirma eh. So, paano yan? Hindi naman siya kailangan pumirma eh. Wala namang requirement na gano'n. Ang requirement is mabigyan siya ng copy. Mabigyan siya ng copy. Oo. Pumirma siya sa hindi, doesn't really matter. Basta mabigyan siya ng copy. And ang gusto lang ng court kasi yung personal service ba. And then merong dyan, technicalities na hindi ko na di-discuss. Kumbaga, may Hague Convention na kailangang sundin. Especially kung sa Philippines yung service. Pero yon dapat in person. Kung hindi nyo man magawa yun, ay mag-explain pa kayo. Tsaka hingi kayo ng permiso sa court. So again, additional time and possibly cost. So, kung hindi mahagilap si partner o si ex, ayun. So, yun po yung kadalasan nagpapatagal sa mga divorce application. Pero as you can see, mabilis pa din yun. Like, a few months to a year or at least more than a year pero less than 2 years. Okay pa din yun compared sa, let's say, annulment sa Philippines. Abutin kayo ng siyam-siyam plus, hindi pa certain na ma-approve yun. Ayun, okay. Sana nasagot namin, Mel, katanungan ng iyong housemate. Salamat, Mel. May follow-up question ba? Or may yun na yun. Yeah, yun na yun. Gaano katagal yung processing? Okay. Okay. Si Letris Borromeo. Follow-up question. Kung individually po ako mag-apply ng PGWP, kailangan pa rin po ba yung criteria na Tier 0 to 1 na job? Yung husband ko po may job na nagpa-process na ng LMIA. Kaninong application po magandang include yung child namin?
Maganda yun. So yung PGWP nyo, PGWP open work permit pa lang naman yun. So yung tier nyo, doon naman sa trabaho yun. So medyo hindi siya, magkaibang konsepto ba? Isa kasi open work permit. Tapos yung tier 0 or 1, yun yung requirement naman para sa spousal open work permit nung spouse nyo. Okay, so applyan nyo lang muna yung PGWP. Yun yung importante lang. Applyan nyo muna and then kung ano man yung work nyo later, yun, depende na sa inyo. But yun nga, kung makakuha kayo ng tier 0 or 1 na trabaho, okay yun, para sa spousal open work permit nung asawa nyo, partner nyo, kung kailangan niya. Pero kasi kung ayan, sabi nyo, may lamiya naman siya. So baka hindi niya na rin kailangan yung spousal open work permit. Close work permit naman siya. So that should be okay. I think you should be okay. Other question is, yung sa child, it can be both. Can be both naman. Yung application ng child, separate din yun. Just to let you know. Pwedeng sabay ang submission, pero yung evaluation nun, per application yun. So it's a separate application. And then doon sa application na yun, doon sa anak nyo, whether it's a study permit or a visitor record, include nyo lahat ng mga relevant information na, ayan, meron kayong PGWP or yung asawa nyo, merong closed work permit, etc. You can include both. So mas maganda na dalawa ang i-include nyo doon para mas malakas yung application nyo. Okay, sana po, Leatrice, we were able to answer your question. So yes, ma'am, quick, short answer, kahit hindi tier 01, you can still get an open work permit because it's a PGWP. Okay? Merong isa pang tanong, si Philbert. Si Philbert. Ito, madalas Hello, Philbert. nanonood si Philbert. Pag po ba may nagpunta dito na banda from the Philippines na para sa concert and may proper visa naman, the next time na pupunta, halimbawa, ang isang member dito for leisure, next year. Okay. Since hindi pa expired yung work visa niya, okay lang po ba yun? Okay lang naman. So kung may visa siya, yun nga, makaka-enter siya sa Canada. And kasi yung work visa, well, it includes yung tourist. Siyempre, kung nagtatrabaho ka dito, makapag-tour ka din. So, parang included na yun dun. Yeah. So, kung may visa siya, makakapasok siya. Pero again, we need to clarify ulit, yung visa at permit, magkaiba yun. Kung meron kayong, yung visa, yung permit, yung basehan ng visa. I-issuean kayo ng visa kasi meron kayong work permit. Parang gano'n. So, but anyway, short answer siguro is yes. Pwedeng. Pwedeng gamitin ng visa as long as it's still valid and not yet expired. Tsaka yun nga, meron pa tayong ETA. So, kung meron kayong visa before, kahit nag-expire na siya, mag-apply kayo ng ETA, madali lang yun. One more thing, reminder na lang sa lahat na hindi rin porke may visa is papapasukin tayo kasi nga may gatekeeper pa din, di ba? Sa pagdating natin sa airport, may immigration doon. Ini-evaluate po tayo kahit hindi natin alam. Usually nga, binibigyan tayo ng up to 6 months na visit. Pero pwede nilang i-control yon kung medyo may duda sila sa gagawin mo. Ito medyo nag-side na tayo, discussion. Halimbawa, punta ka dito, sabi mo, as a visitor lang. Pero yun nga, may mga dala ka pa lang. May mga resume ka palang dala. So, pag nakita ng officer yon, magdududa siya sa intention mo. Akala ko ba you're here for a visit? Tapos ano yung mga resume mo? So, pwede kayong pabalikin right then and there or bigyan lang kayo ng sabi natin a few days. O sige, papapasukin kita pero alis ka na in 5 days, mga ganun. Ayusin mo lang yung mga kailangan. So, pwede yun. Control pa rin ng immigration yun. So, yun lang po para sa kalinawan ng hindi porke may visa is pwede na tayong magstay ng matagal sa Canada. So, yung follow-up ni Philbert, okay lang daw kahit hindi work purposes yung pagpunta. Oo, yeah. Kasi nga, included naman dun sa work permit yung pag-tour. So, if you're here to work, hindi naman pwede, dapat mag-work ka lang. Huwag ka mamasyal. Pwede kang mamasyal. Pwede ka pa rin mag-tour, yes. Meron kang mamasyal. Yes. Okay? Thank you, Philbert, for sending us your question. Salamat, Philbert. Okay, marami pa tayong questions na hindi nasasagot. Sige, tingnan natin, i-browse natin, baka may nalagpasan tayo. Marami actually. Baka magtampo. Hindi ko makita. Sino? Si Princess Ayan ba? Or, ayan, si Shaira Isabel. I currently have PGWP po and my visa is expiring in August.
Naghihintay po ako ng CEC draw and I'm currently in the express entry pool. If wala pa po akong ITA na nare-receive, what shall I do to maintain my status? How do I apply for visitor record if I was a PGWP holder? Do I apply? Maraming ganyan. Pero pwede naman po kayo mag-apply ng visitor record even if you're a PGWP holder. You just need to explain. And in fact, yun yung nararapat na action. And ano pa ba? Ano pa yung dapat ano pa yung ibang tanong? How do I apply for yun? What shall I do to maintain my status? So yun nga po, visitor record. Kung hindi kayo makapag-apply ng panibagong work permit, visitor record yung apply nyo para ma-maintain yung status. Pero kung makakapag-apply kayo ng panibagong work permit, syempre, I understand, yun yung preference nyo para makapag-work kayo, di ba? Pero dapat yung employer nyo may LMIA, yun yung general rule, general requirement. Unless na pwede kayo doon sa mga spousal nga, or open work permit in general. So may spousal open work permit, meron din yan. Yung PGWP open work permit yan, pero hindi na siya extendable. Yung sa pool naman, nasa pool ka, pero ano yung score mo? Malapit ka ba doon sa 500? Minimum? O mga 500 kasi yung latest na draw. Nasa 500 plus. 540 plus. Yeah. So kung hindi kayo nalalayo doon, at least you have a fighting chance. Kung medyo malayo kayo doon, isipin niyo mabuti kung kaya niyo bang pataasin pa yon, dagdagan yung experience niyo or education or yung sa language proficiency another niyo. language. Ayan, makulit tayo. French. Yeah. Kakaroon tayo ng panibagong episode or hindi episode, program. French lang. Anyway. So yun po, or mga nomination programs nga, Ontario Immigration Nomination Program or sa ibang province or yung rural community. So, yun po yung mga kailangan. We hope we got to answer your question, Shaira. Okay, marami pa tayong questions si na receive. Na ba natin Hindi pa. Ayan, si Princess. Ayan, oo nga. Dito pa naman pumunta si King last week. Okay, hi po. My name is Ian. Under study permit and visa po ako, which will expire on July 30, 2025. I am no longer eligible for PGWP since lumipat po ako ng school from DLY, Centennial College, to a private school which is not eligible. Okay. What's the best legal advice you can give since my study permit and visa will expire soon? July 30 ang expiration. Depende sa ano ba yung ultimate plan mo. Kasi, are you just here to like study and then balak mo rin naman bumalik sa Pilipinas? Katulad nung kanina. Mayroong nagsabi na ganun, parang ganun yung plano niya. Meron naman kasi talagang ganun na mag-aaral lang sila sa Canada and then yung natutunan nila, gagamitin din nila sa Pilipinas. Something like that. So, ganun ba yung plan mo or plano mo bang maging permanent resident ng Canada at least in the future? So, kung ganun, i-position mo yung sarili mo. Like, yun nga, i-position mo yung future na trabaho mo dun sa mga in-demand. Ano ba ang kailangan? So, kailangan mag-research ka din. Pero I can at least let you know na ang in-demand, yun nga, healthcare. Education. And sa mga ano din, hospitality industry, business. Mga restaurant, hotel, ganyan. So, yan, nasa sayo. Saan mo ba ipoposisyon yung sarili mo? Depende siyempre sa gusto mo or yung mga dati mo nang napag-aralan or experience. Nasa sayo yon. Kung kailangan mo nga mag-aral ulit, why not? Increase mo yung education mo para mas competitive, mas magugustuhan ka ng mga employer. So, yun ang pwede ko maibigay na advice. Kung ano lang yung immediate na kailangan mo, na ma-maintain yung status, yun, visitor record or another study permit. Okay. Meron lang po tayong technical difficulty ngayon. Time out muna in a few seconds. May kailangan lang ayusin sa microphone, I think. So, sige, while we are doing that, we can actually read some of the questions and kung meron pa po kayong mga katanungan, yes,
please feel free po to send it over to us and we'll try our best to answer the questions that we will be receiving today po sa show. Of course, we are doing a live Q&A po for all your immigration and legal questions. Dito lang po sa Filipino TV, ang aming pong programang Immigration at Iba Pa. Ayun, naayos ba ang microphone? Malalaman po natin ngayon pag nagsalita si Attorney Jake. Para naman po marinig nyo ng maayos ang kanyang mga kasagutan sa inyong mga tanong. Okay na po yata. Ayos na ba? Okay, sana wala ring static. Kasi parang sumakit yung tenga ng mga nakikinig sa atin last week. Pasensya na po doon. Okay. So, ayos ba? All good ba ang mic ni Attorney Jake? Please. Okay, all good na daw. So, hopefully nasagot po natin yung tanong ni Princess. Depende rin po yan sa objective nyo or anong gusto nyo mangyari po after you study. Yeah, and may I add to that, if worse comes to worse, if you still want to stay here in Canada, you can always apply for a visitor record. Right. Right. So, yan. Kung naging busy kayo sa kakaaral at hindi kayo masyado nakapamasyal, maganda po yung dahilan para mag-apply ng visitor record para at least ma-appreciate nyo naman din yung kagandahan ng Canada. At saka kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak, bisitahin nyo sila, ano nyo, and it's also a good way to network. Yeah, diba? Maybe you will be able to find your future employer or your future spouse. Exactly. Hindi natin alam kung sino makikita nyo during that time na nagvi-visit kayo sa Canada. At saka kung single ka, malay mo, dito mo makita yung significant other mo, baka ma-sponsoran ka pa. Okay? Sana sagot namin yung tanong mo, Princess. Of course, si Miss Josie Bacani. Hello, Miss Josie. Ayan, may question siya. My PGWP is expiring in August this year. I'm just waiting for a CEC draw, which hasn't been very frequent lately yet. I'm already in the express entry pool with 527 CRS score. Oh, that's good. Mataas po yun. Yeah. If I do not get any ITA when my permit expires, what other ways can I do to maintain my status in Canada? Thank you. Kasi August mag-expire na ang kanyang permit. Yeah, so status can be anything nga. Pwedeng visitor, pwedeng study permit, pwedeng work permit, and or eventually PR nga po. So, but since naghihintay pa, although 527, medyo mataas-taas yun. Yeah. Malay nyo, ma-invite kayo like soon. So, kumbaga within striking distance siya. Pero, if you can still improve it, like why not? Kung ma-improve nyo nga yan sa extra education, like master's or PhD, gano'n. Higher education or language. Again, English and French. So, kung English nyo, mayroon pang room. May room pa for a higher score. Why not maximize that English test? Yeah, but to maintain status, yun nga po, it can be anything. It can be a visitor record. Pwede kayo mag-aral din naman ulit. So, kahit nag-aral na kayo before, pwede kayo mag-aral ulit. Hindi nga lang kayo makakakuha ng PGWP ulit. So, once lang kasi binibigay yun. Pero, pwede naman kayo mag-aral ulit. And or worker status nga po. So kung meron kayong employer na may LMIA, apply kayo ng work permit na based on the LMIA. So yun po, yun ang kailangan para ma-maintain nyo yung status nyo. Okay. Sana Miss Josie, nasagot namin yung question mo. Merong follow-up question si Princess Ian. Plan ko po talaga maging PR in the future. Yeah. Ayun. Dahil nakatapos po ako ng PSW sa Toronto, kasalukuyan po ako nandito sa New Brunswick. Okay. Ayoko na po bumalik ng Pilipinas. So typical din po yan, ano? So yun nga, karamihan naman ng naobserbahan natin na pumunta dito sa Canada, whether as a tourist, student, worker, or whatever. Later on, nakikita nila, maganda pala sa Canada, and then discover na, pwede palang maging PR, so why not? So you can definitely pursue that. And total, nasa New Brunswick ka na lang din. So nasa Atlantic provinces ka. Yeah, why not check if you'll be eligible? Check mo sa, of course, New Brunswick muna, pero try mo din yung ibang Atlantic provinces. Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. So ang kagandahan dyan, sa lugar mo at least, mas less yung competition. Unlike sa Ontario, sabihin natin gano'n, masyadong intense yung competition dito. So, meron ding Atlantic Immigration Nomination Program, pero sa ngayon yata parang naka-pause din yon.
In line nga din kasi with the goal of Canada na mag-reduce muna ng mga permanent residents. Pero yun din po, same advice actually, iba lang yung lugar, yung Brunswick. Pero tingnan mo kung ano yung in-demand dyan. Check mo din yung mga nomination programs ng New Brunswick. And again, expand mo sa Atlantic provinces kasi hindi ka na nalala. Andiyan ka na rin lang sa Atlantic provinces. At saka yung Atlantic Immigration Nomination Program kasi para bang may advantage din yun kasi pwede nga rin sila mag-nominate ba yung Atlantic province for permanent residency and then kailangan mo lang usually job offer. Correct. Na hindi rin kailangan ng LMIA. So malaking kabawasan sa requirement. Yung mga employers din, hindi sila mahihirapang mag-apply for LMIA kasi hindi naman nangangailangan yun. So, and plus 600 points yun sa iyong profile if you have a provincial nomination. Yeah. Diba? So, yun po. I-position mo yung sarili mo for the labor market dyan sa kung nasaan ka sa New Brunswick. So, ano bang requirement dyan? Ikaw na din ang dapat makaalam nun kasi nandyan ka. Pero if you need like a research tool, job bank po. Job bank ang kailangan mong puntahan. Makikita mo doon anong particular region, anong particular city ang nangangailangan sa inaay mo na trabaho. So, doon po kayo makakapag-research. And again, kung kailangan nyo mag-change ng career, why not? If you have to do it, do it. Okay, Ian, thank you for that follow-up question. Sana nasagot namin yung tanong mo. Okay, merong follow-up message si Mel. If ever daw magpa-process siya, need pa daw ba magpunta sa ating office, Attorney Jake, or pwede online? Depende kasi malayo daw siya. Uso naman pong online ngayon. Away. Yes. Kahit nasaan po kayo, walang problem. Definitely. And we have the technology. Correct. And you can actually see our contact details po ngayon. Nandyan po sa screen natin. Makikita nyo. You can either contact us by calling us at 855-522-5290 or you can send us your message directly, www.filipinololawyer.ca. Meron po tayong portion doon where you can send us your questions. Immigration@jcalaw.ca. Of course, the email is immigration@jcalaw.ca. We recommend na mag-email kayo kasi mas sabihin nating durable yun kasi nakasulat ba. Pagtatawag po kasi minsan, hindi lagi kasi namin nasasagot yan. Medyo busy rin po yung line. But of course, minsan. you can always call. But you can try. You can call. Pag hindi po kami busy, nasasagot naman namin yung mga tawag. And we can schedule you for a personal consultation para at least makausap din kayo ng maayos. Okay? Thank you, Mel. We have another question. Live question from Ange Katz Santos Gonzalez. Hi po, attorney. My name po is Anne. Can I ask po what is the difference from PNP program and OINP? I'm in a close work permit and sorry, nawala. Okay, dito na lang. Mag-expire po kasi ang aking visa January 2026. May bago po akong in-applyan which is ano yung FFS? What if my employer po na willing mag-sponsor for a job offer for small town in Ottawa, papasok po ba ako sa PNP or OINP program, attorney? So, sagutin muna natin yung unang tanong, anong difference ng PNP at OINP. So, related siya, magkaiba siya pero related. OINP is a PNP. So, PNP nomination program, bawat province meron nun. So, 10 province, kanya-kanya meron silang nomination program. OINP is for Ontario. Ontario Immigration Nomination Program. So, very related siya. And so yun, mga bawat province nga meron silang stream, sabihin natin gano'n, or programs then for those who are interested to work and live doon sa province nila, willing yung province na yon na i-nominate sila. Pero depende sa kung ano yung hinahanap ng province. Ano ba yung in-demand doon sa province? Usually, yun yung ini-encourage nila. For example, ito, aminin ko na sa inyo, hindi ko kabisado lahat ng PNP programs and there's no point to be honest kasi nagbabago-bago din yan. Medyo familiar lang ako sa Ontario kasi syempre nandito kami sa Ontario. Nandito tayo sa Ontario. So, ang binibigyang pahalaga ng Ontario is one, yung in-demand. So, meron silang list ng mga work na kinoconsider nilang in demand. So, yon ang
pwede nilang i-nominate. Meron ding stream for like international students. So kung nag-aral kayo sa Ontario, merong stream para sa inyo kung meron kayong job offer. Kasi nga din, ini-encourage ng Ontario na, dito na kayo mag-aral sa Ontario. Makakatulong kayo sa ekonomiya ng Ontario. So something like that. So sabihin natin yung mga ibang provinces, similar din yung objective nila. Kung ano yung hinahanap nila, whether students, workers, or whatever, yun yung ini-encourage nila na, doon na lang kayo sa province na yun, ino-nominate kayo doon. So, but you have to do your research nga po. Check nyo yung mga nomination programs nila. Ano pa yung ibang tanong? So, sabi niya, may follow-up siya. Sabi ni Ann Santos Gonzalez, she's a fast food supervisor. So, yeah, depende sa province. Ito, meron akong, just to let you know, meron akong isang client a few months ago, nasa food server pa nga yata yung work niya, pero parang merong program doon sa Newfoundland and Labrador na pwede siya maging PR doon. Okay. Doon sa Newfoundland and Labrador. For Ontario, I think walang nomination program for fast food supervisor. But you can always check. Hindi kasi natin alam kung baka bigla na lang sumulpot yun doon eh. Bigla nilang i-add. The work for each province always changes. Right. So kanya-kanyang needs nga po ng province. And may nabanggit din si Ann kanina about yung small town. So meron nga ding yung Rural Community Immigration Pilot. So depende sa town. Dito sa Ontario merong 5. Hindi na nga siya small town, medyo malalaking towns din yon. Or even cities. Pero malayo lang siya sa Toronto. So yun lang. Pero hindi siya, I wouldn't consider them as small like Sudbury, hindi naman rural. Yun. No. Basta malayo siya sa Toronto. Sa GTA. Malayo siya. Pero I wouldn't consider it as small. But yun, kung gusto niyo i-consider yun, Rural Community Immigration Program, pwede din yun. Okay. One more thing, so yun nga din, para lang mayroon kayong additional idea nga, saan ba yung province, ano ba yung kailangan ng province, ilalagay ba nila ito sa listahan ng in-demand nila for nomination? Do your research, again, job bank, tingnan nyo. Napaka-importante ng job bank. Kung sabi ba ng job bank na malaki ang outlook, mataas ang outlook, maganda ang outlook, meaning mataas ang demand, so you can say na there's a good likelihood, a good chance na ilagay nila yon doon sa in-demand list nila for nomination. So at least meron kayong ganong idea. Pero yun, job bank po ang tool para dyan. Okay. Sana, Ann, nasagot namin yung tanong mo. Thank you very much for sending out your question to us today. Okay, we got one from MK. Yeah. Ang dami pa nating questions. So, kita nyo nag-enjoy tayo. Yung mga offline natin, hindi na natin masasagot. Anyway, yun nga po. Bigyan natin priority yung mga nanonood po at nagtanong ngayon. Okay? From MK Villion. Hi po, attorney. Tanong ko lang po kung ano pong gagawin po namin kasi pa-expire na ang kanilang visa next year and work permit namin, and yet di pa po kami nadodraw. May profile po kami ng OINP under job offer in demand stream po. Yes po. So, tulad din ng nabanggit natin kanina, depende sa score nyo. So, kung medyo mataas-taas yung score nyo, kailangan nyo na maghintay or kung kaya nyo pang i-improve, why not? If you can still improve some of your factors for the scoring, your language, do that, language, education, yun nga, or experience, increase nyo lang po yun. Kung hindi po talaga ma-invite pa din, explore nyo nga yung mga nomination programs na nabanggit natin kanina. And worst case scenario, yun po, visitor record lang po talaga. At least makapag-stay man lang muna kayo. Just always make sure, your status is maintained. You know. At least kahit na visitor record, yun nga, you can build your relationships. Importante dito sa Canada yun. You can network. So relationship nyo sa mga kaibigan, kamag-anak, and even nga mga potential employers, kailangan nyo yun. So if ever man kasi na you have to leave muna kasi I understand, magastos dito sa Canada. Hindi tayo pwede magtagal dito ng pagkahaba-habang panahon kung hindi tayo nakapagtrabaho, di ba? So, at least kung maganda yung relationship nyo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak,
malay nyo sila maghanap ng trabaho para sa inyo, di ba? Or sponsoran muna kayo panandalian. So kahit nasa Pilipinas kayo, may naghahanap ng trabaho para sa inyo. Di ba? So yun, you can do that. Yes. Okay. MK, sana nasagot namin yung question mo. Okay, Mike Kavsky, ulit. Hanap na lang talaga ng employer sa mga provinces. Okay, comment lang po pala. So, na mas madali salamat, mag-stick sa wag mag-stick sa Ontario. Yes, maganda nga yan. Very good, Mike. Oo. Thank you. Thank you daw. And okay, hindi na natin makita yung ibang questions. Hopefully hindi natin ma-retrieve. Yeah. Lahat na nag-post. Kung hindi man po, next i-send episode niyo po ulit and we'll try our best kasi bigla na lang siyang nawawala dun sa question pag live yata. So, hindi natin muna sagutin ulit yung mga nagtanong pa offline. We can go back to some of the questions. Bigyan ng... Correct. Offline questions muna tayo. At mag-type lang po kayo dyan. Mag-comment yung may mga questions pa po kayo. Okay? From Cha, of a TikTok follower. Okay? About LMIA daw. Possible po ba na ako as a worker ang magbabayad ng fee para po sa LMIA? Kasi yung employer ko hindi naman nag-post ng hiring. By the way po pala, direct referral po ako. Sana po masagot ang question ko. Yeah, so yung pagbabayad po sa LMIA, employer po talaga dapat yun. Bawal po supposedly. Supposedly. Yes. Clarify natin yan. Yung na employee ang magbabayad. Pero aware din po tayo na sa ngayon it's really happening. It's happening kasi mas kailangan nung empleyado or nung applicant yung work permit, yung LMI, sila yung mas nangangailangan. So minsan, sasabihin nila sa employer na, sige, ako na nga magbabayad niyan para at least mag-start na yung process. Bawal, pero alam natin yun ang nangyayari. Correct. Yeah, so just be careful din kasi ESDC can check this. We can never recommend that. Correct. Kasi bawal yun. We're just letting you know that it happens. This kayo na yung mag-decide nun if you still want to do that or not. We cannot recommend that officially. Yan. So, just be mindful po dun sa mga nag-a-apply ng LMIA. Dapat, it should be your employer who should be we understand na minsan kailangan nila ng incentive kasi para bang may bayad pala yung LMIA or sakit pala sa ayaw ko na nga. Parang ganun. So, yun nga hanap na lang kayo ng ibang employer or pakita nyo sa employer na yun na sulit yung babayaran nila for LMIA. May mga ganun po kaming clients minsan na nakakatuwa nga din kasi talagang si employer ang very much willing na mag-apply ng LMIA for them kasi parang para sa kanila nakakita sila ng ginto dun sa empleyado. So kung star employee ka, may demonstrate nyo yun sa employer na talagang makakatulong kayo sa negosyo niya or kung ano man. Na pagpaguran niya at maliit na bagay po yung gagastusin ni employer LMIA. para sa LMIA. Sa totoo lang po. Ayan. Related to that, may question si JC Hernandez. Ilang months po ba ang pagpaprocess ng LMIA ngayon? So yun nga po, yung kanina na nag-post din, umaabot ng 1 taon. Mangyayari po talaga yan. It depends, we observe that na umaabot sa ganon minsan. Depende po sa province at sa lugar. Yes po. Tsaka depende rin sa officer po talaga. Depende kung tamad si officer or hindi naman. Joke lang yun. Pero mga 6 months, 8 months, up to 1 year, normal po na nangyayari. Matagal na talaga ngayon. Before kasi parang in a couple of months, nilalabas nila no? But right. Dati lately, mabilis-bilis. Medyo humaba po ang processing recently na pansin po because of the namin. changes nga sa immigration, naging 6 months and beyond. Yes. Hindi na natin malaman kung gaano katagal. Hula ko lang, hindi, opinion ko lang ito. So, baka rin nagbabawa sila ng tao. Correct. Kasi nagtitipid din sila. And ito naman si AI nga, baka yung ibang gawa o trabaho or task doon is pwede na palang gawin ng AI. So, para din makatipid, nagbawa sila ng tao. So, in the meantime, nagkakaroon ng disruption. Ng backlog. Mahaba yung processing time. So, possible po yun. Again, lang yun. Just my opinion. Okay.
Sige, balik muna tayo sa mga offline questions natin, Attorney Jake. We still have ilang pages couple pa of yata minutes. tayo. Pero hindi natin masasagot lahat. So we can go siguro sa spousal common law conjugal sponsorship portion. Okay. Yung mga iba kasi kanina PR pathway and work permits. Okay. Attorney, good day po. May Canadian fiancé po ako. Ikakasal na kami this year. At almost 2 years na kami in a relationship. Nakailang beses na siya nakauwi sa Pinas. Single mom po ako nung nakilala ko siya. Ang concern ko po, kapag po ba after namin ikasal, ano nang next na process para makuha niya kami ng anak ko? Sponsorship po. So, next process po, pag kinasal kayo, sponsorship na po. Pwede na po kayong sponsoran nung asawa ninyo. So, yan, si yung nagtanong, sa Pilipinas po siya pala, no? Sino? Ayan, yung nagtanong, mukhang nasa Pilipinas siya eh. So, meron din po sa inyo dyan na nasa Pilipinas. Magtanong po kayo. Okay. But anyway, yun yung sagot doon. Sponsorship na po yung next step. Yan. So, gather the documents, prepare the application form. If you need help po, reach out lang po sa amin. Hindi pa sila kasal, ikakasal Ngayon, pa lang. hindi pa, ikakasal pa lang. Pero yun nga, after kinasal sila, ano daw next step? So, pag kinasal sila, sponsorship. Ngayon nga din po, pwede na, baka lang pwede, potentially, under conjugal partner sponsorship. Pero it probably needs more detailed, information on your end para namin masagot. Nang maayos. Okay? Thank you. And then we have another one from Sir Rolf, a TikTok follower. Same-sex couple, but the only issue is yung partner ko nasa Pinas. Married siya, but matagal na silang hiwalay. I'm currently here in Canada. We've been together for 3.5 years. LDR. Pero twice na po akong umuwi sa Pinas and we have pictures and everything. Financial support meron din. My only worry is yung status niya sa Pinas. Because married siya at ma-affect ba yung plan to sponsor for conjugal? I just wanna know lang po if possible. So sabihin po natin, actually typical ito sa mga cases na natatanggap natin. Same-sex couple, married yung isang spouse, hindi nga makapag-divorce kasi nga walang divorce sa Pilipinas, etc. etc. Marami pong ganyan, pero I would say, kompleto yung information na binigay niya. Good candidate po ito for conjugal partner sponsorship. So mukhang pwede nyo pa rin po siyang i-sponsor bilang conjugal partner, kahit na same-sex couple kayo, and then kahit na married po siya. Yun po. It seems na this is a good candidate for conjugal partner sponsorship. Okay, sana Sir Rolf, we were able to answer your question. Okay, so 2 o'clock na po. We've reached the end of the show. But of course, do we still have minutes pa to... I think we still have a couple of minutes. Maybe 1 or 2 questions. Yeah, 1 or 2 questions we can still answer. Kung gusto niyo pa pong mag-send ng questions, pwede pa po. Mag-question lang po kami dun sa mga offline. Magtatanong lang po tayo sa mga na-receive nating offline questions. Sasagutin po ni attorney, okay? From a TikTok follower, we have been long-distance relationship for 2 years. He filed for a tourist visa but got refused. He is working in Saudi and is also a Filipino. I am divorced here in Canada with my ex-husband in the Philippines. Is there a way I can bring my boyfriend here in Canada? Yes po, ganun din. Conjugal partner sponsorship. 2 years kayo. So anyway, minimum 1 year lang naman na conjugal relationship. Depende rin po sa other details. We would usually ask for more details from you. Pero it seems na pwede nyo siyang sponsoran bilang conjugal partner. Basta po ang treatment nyo sa isa't isa is like marriage, like nga po, you treat each other as like husband and wife. And you have sufficient evidence to demonstrate that. So yun po yung deep ang inyong relationship. Yes po. So mukha naman pong pwede. Okay. Sana nasagot namin ang iyong question. Mga siguro 1 or 2 na lang dun sa mga spousal and then we can move on to other questions as well. Okay. From Ashley, a TikTok follower, may attorney, may boyfriend po akong nasa Canada. So wala siya dito sa Canada. Malamang nasa Pilipinas din siya. 4 years na po kami. Umuwi po siya dito. Ayun, sa Pilipinas. Nagpagawa ng bahay. Nagpagawa ng bahay. Para po talaga kaming mag-asawa. Ayun. Kasama niya ako sa reunion.
Pero may asawa din siya. At alam ng asawa niya yung relasyon namin. OMG. Okay. Gusto niya mag-file ng Interesting. divorce sa asawa niya dahil gusto niya akong dalhin sa Canada. May pag-asa bang madala niya ako doon? Siya na din po ang sumusuporta sa akin financially sa loob ng 4 na taon. Sana po masagot niyo ang Yes po. So, ito yung quick answer dyan. Mukhang pwede po. Pwede kayong sponsor pa din. So, mukhang andun naman yung lahat ng detail. Gusto ko lang i-clarify. Kasi sabi niyo, may asawa siya. Dapat po wala na yung relationship na yun po, ano? Hindi pwedeng sabay kayo, no? Hindi pwedeng dalawa ayaw ni Canada ng sabay, okay? Yun lang yung ayaw ni Canada. As you know, very liberal si Canada pagdating sa mga relationship. Pero yun lang yung ayaw ni Canada, yung dala-dalawa. Pinagsasabay. Ayaw niya nun. So, yun lang po. Gusto ko lang i-clarify yun kasi medyo hindi clear sa akin. Kung nag-stop na nga ba yun, yung relationship niya dun sa una niyang asawa, dapat nag-stop na yun, ano? Para kayo ay may sponsor. Ayun. So, kung end na talaga yung kanilang relationship, pwede na. Kung nag-end na talaga, pwede. Okay. Sana nasagot namin yung tanong mo, Ashley. Last na lang. Ito ba? Required po ba mag-divorce kapag mag-apply ng common law sponsorship dito sa Canada? Hindi po kasi pumirma sa separation agreement ang ex-husband ko. I am on a visitor visa and my partner wants to sponsor me. Sa June ay 1 year na po kami dito sa Calgary. Thank you po sa sasagot. Okay, so hindi po required. Yun po yung sagot. Hindi required yung divorce sa common law sponsorship. So yun po. Yun lang. I think hindi na natin siguro kailangan i-expound pa or what. Hindi siya required, but it's a good supporting document. Yun yung, more on optional po sa inyo kung gusto nyo magpalibig. Kasi supposedly yung mga ganyan, personal choice nyo na yan. Yun nga si Canada, hindi naman siya nangingialam sa personal choices nyo. Gusto nyo magpakasal or live-in lang, that's your choice. Nire-respeto ng Canada yon. Pati yung pagpapadivorce, that's your choice kung gusto nyo pa ba magpa-divorce or what. That's your choice. Hindi kayo, walang pumipili sa inyo ba? Hindi kayo pipilitin ng gobyerno. So, hindi yan, I would say, hindi siya mandatory. Yeah. Okay. Sana nasagot namin yung tanong na mga nakuha natin from TikTok. So, yes, I think we've reached the end of the line for us. So, again, tutok lang po kayo ulit next Wednesday sa Immigration at iba pa. At sasagutin namin yung mga tanong nyo. Andito po si Attorney Jake para bigyan kayo ng paliwanag sa inyong mga katanungan. Okay? Thank you po and have a good day. Maraming pong salamat sa mga nanood at mga nagtanong. Tanong pa po ulit kayo next week. We'll see you po. Have a good day. Bye.